Hindi nagtapos sa pakikipag-break sa dating nobyo ang pang-aabusong sinapit ng isang babae sa San Pablo, Laguna. Ang kanyang ex, pinagbabantaan siyang ikakalat ang mga pribado nilang video kung hindi siya makikipagkita. Nakatutok si June Veneracion. Puwersahang pinasok ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group o ACG ang kwarto ng isang motel sa San Pablo, Laguna. Sa loob ng banyo nito, inabutan ng target. Nasa kwarto ang kanyang dating kasintahan na napilitang makipagkita dahil sa pamba-blackmail ng suspect. Bago nito ay nagreklamo siya sa mga pulis kaya ikinasaang interrupted operation. Ikaw ay inaaresto namin sa kasong grave coercion. Ayon sa investigasyon, nalaman po natin na nagkaroon po sila ng relasyon almost 2 years na po. And sa 2 years na yon ay naging abusive yung lalaki nang nag-abot na po sa punto na kahit ayaw ng babae ay pinipilit niya po. Nagdesisyon ang biktima na putulin ang kanilang relasyon, alang-alang sa kanyang pamilya. Pero pinagbantaan umano siya ng suspect na ipapakalat ang kanilang mga pribadong video kung di itutuloy ang pakikipagkita. Sasampahan ng suspect ng reklamong grave coercion, kaugnay ng Cybercrime Prevention Act. Pinag-aaralan din kung pwedeng isampa ang paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng suspect. Sa mga kababayan po natin, lalong-lalo na sa mga kababaihan, we must know our worth. Huwag po nating hayaan na abusuhin po tayo ng ibang tao. Huwag po kayong magdalawang isip na lumapit sa PNP Anti-Cybercrime Group or tumawag ng 911. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Pinagbawalan na ng Northern Police District na mag-detain at mag-imbestiga sa lahat ng substation ng Caloocan. Kasunod yan ng pag-imbento umano ng isang substation ng kaso laban sa isang lalaki. Nakatutok si Mark Salazar. Binalikan ni Northern Police District Director Jerry Protasio ang Caloocan Police Substation 2. Dito ikinulong si Jason De La Rosa ng 3 araw simula July 22 kahit walang kasong nakasampa. Pumutok lang ang kanyang kwento nang mamatay sa leptospirosis ang kanyang anak dahil lumusong sa baha sa kahahanap sa kanya. Nung na-aresto siya, dinala rito, sino yung naka-duty dito? Si Hepe. Ang? Nandito. Mag-isa lang siya? Hindi ko masabi. Agad napansin ni Protasio ang kakulangan sa tao. 10 lang ang pulis sa isang shift, habang 62 barangay ang binabantayan. Dapat talaga mapagtunan ng pansin yung sa recruitment. Kung matatandaan, maraming nanawagan ng hustisya para sa ikinulong dito na si De La Rosa kabilang ang simbahan. Sinampahan na ng kasong kriminal at administratibo ang hepe ng Substation 2 at ang 2 umaresto kay De La Rosa. Ako'y nahingi ng pasensya sa pamilya ni Jason De La Rosa dahil ang nangyari ay kapabayan at may maling paglabag din sa batas ng ating mga kapulisan. Pero hindi pa man niya nariresolba. 2 pang pulis ng Substation 2 ang mahaharap naman sa kasong administratibo. Dahil sa lumabas sa internal investigation ng NPD na nagsinungaling ng akusahan si De La Rosa ng pagkakasangkot sa sugal na Caray Cruz. Nung tinatanong ko siya, mayroon bang dinala na Jason De La Rosa sa Substation 2 noong July 22? Wala daw. Wala ring record, walang ano. Yan ang problema natin. Tapos ngayon, July 25, mayroong nahuli sa Caray Cruz na si Jason De La Rosa. Na in-inquest nga nila. Mukhang may mali na tayo. May CCTV. Noong July 22 na, si Jason De La Rosa nahuli ng 2 pulis ng Substation 2. Record dyan. Nandun sa CCTV. Dinala ng Substation 2. Ang paniniwalaan ko dyan yung pulis na humulis dahil may record ng CCTV. Dinala sa Substation 2, di ba? O tinatanggi mo ngayon na walang dinala ron. May problema ka dyan. Para hindi na maulit, ipinagbawal na ng NPD ang mag-detain at mag-imbestiga sa lahat ng substation ng Caloocan. Lahat ay sa Caloocan City Police Station na ipoproseso. Ang problema, halos mapuno ang custodial center ng Caloocan City Police Station. 400 lang ang capacity nito pero may 347 ang nakakulong. At may paparating pang 128 mula sa substation sa North Caloocan. Bukas may ito turnover sa BJMP. Bibilisan natin yung commitment order na
ilipat sila ng ilipat sa BJMP. Yung sa North, tinuhold ko muna na huwag mo nang dalhin dito dahil masikip na nga. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, lalong naging makabuluhan ang ikalawang pagbisita sa Pilipinas ng NBA star na si Kyle Kuzma. Nakipag-bonding siya sa mga taga-tenement sa Santa Ana sa Maynila kung saan ginawan siya ng isang mural. Nakatutok si Marty Javier. Mga kapuso, nandito tayo ngayon sa tenement sa Santa Ana, Manila dahil balik bansa ang NBA player na si Kyle Kuzma. Sa kanyang ikalawang balik sa Pilipinas. Magandang umaga! Wow, this is amazing. Thank you guys all for being here. Nakibonding at nakisaya ang player ng Milwaukee Bucks sa isang komunidad sa Maynila. Nakasama niya ang ilang grupo ng guro, mag-aaral at miyembro ng kapulisan. Ang local government naghanda ng munting programa para i-welcome si Kyle. We are honored and grateful to the team who brought Kyle in our neighborhood. And it's an inspiration for the kids, no? Here in Manila and all over the country and all over the world. We're just grateful and happy. Pinakitaan rin ni Kuzma ang ilang batang manlalaro ng pangmalakasang basketball moves. Game rin siyang nagpa-picture sa kanyang fans at nagpa-unlock pa ng autograph signing. Napirmahan pa nga niya ang aking Kyle Kuzma jersey. Pero ang main event, ang reveal ng kanyang sariling mural sa tenement court. Ayon sa artist ng mural na si Maya, dream come true raw ang moment na ito. Matagal na pangarap ng tenement na makapagpapunta somehow ng NBA players dito. So we've started painting since 2018. Tapos after 7 years, ngayon lang natupad yung pangarap na yon. The inspiration of that being Kyle, being in Manila, and sharing the love for Kyle being here in Punta Santa Ana Tenement. Si Kyle, matindi ang pasasalamat sa kanyang Pinoy fans. What do you think of the Filipino basketball fans here? Unbelievable. This is an amazing event. I'm just happy to be here. Kyle, thank you. What do you think of the mural? I love it. It's so cool. It's my first mirror on the basketball court, so I'm just happy it's here. What do you think of your second time here in the Philippines? It's even better, even better. It's even better than last time. I love you guys. Keep working hard, dream big, and never give up. Mula sa tenement sa Santa Ana, Manila, ako si Martin Javier, nakatutok 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Kakaibang alaga ng nakilala naming pamilya sa Misamis Occidental sa Mindanao. Isa kasi itong paniki. Ba't naman kaya ito ang napusuan na alagaan? Ang fur baby ng pamilya Doldolia mula Clarin, Misamis Occidental, abay, malupit. Hindi kasi ito aso o pusa kundi isang paniki na pinangalanan nilang Kereo. Si Kereo parang aso raw nagpingi kina Carmel. Ate, Kereo! Kereo! Ate! Lumalapit agad kapag tinatawag nila ito. Sumasama pa raw ito sa kanila tuwing pumupunta sila sa bukid. Hanggang harvest, oh! Maging sa mga anak ni Carmel, close na close si Kereo. Ala, gusto mo kuya kong school, oh! 9 o'clock sa evening until mga 2 a.m. Yun yung mga active time niya. Ang mag-anak, hindi raw natakot kay Kereo. Maraming paniki raw kasi talaga sa kanilang lugar. Kaya sanay daw talaga sila sa mga ito. Maraming beses na kami nakakita ng ganyan. Mayo raw nitong taon nang nirescue ni na Carmel si Kereo. Nahulog siya sa dingding namin. Namataan ng husband ko. Kinuha niya, hindi pa siya marunong lumipad. Kaya nag-decide kami na alagaan na lang siya. Sa loob ng 3 buwan, pinakain nila si Kereo. 3 times namin siyang pinapainom ng gatas. Morning, lunchtime, at saka in the evening. Umiinom siya ng gatas. Tapos may pinapakain na rin namin ng mga fruits. So far, nakakain na siya ng watermelon, ng mangga, ng makupa, kapayas o papaya. May sariling tulugan din daw ito. Sa loob ng bahay namin, inilalagay namin siya sa damit, nakabitin lang siya sa damit. Hanggang kamakailan lang, natuto na raw itong lumipad. Pero hindi pa masyadong malayo yung distance, mga 3 meters lang.
Marami man ang naaliw kay Quereo, may ilan daw na naalarma na ginawang alaga ng mag-anak ang isang paniki. Ang mga paniki kasi, kilalang carrier ng ilang virus at sakit na maaring maipasa sa tao. May mga bats ay known na reservoir ng iba't ibang mga viruses na may potential na mag-jump from them to humans. At kahit daw napaamo na mag-anak ang paniki. Kailangan pa rin natin tandaan na hindi ibig sabihin nun walang possible hazards yung pag-handle nila dun sa paniki. Like, pwedeng accidentally masugatan sila nun. Lapag din daw sa batas ang mag-alaga ng mga paniki. Kailangan mo ng proper permits from the government to possess wildlife. Pero paglilinaw naman ni Carmel, hindi daw nila habang buhay na kukupin si Quereo. At kaya raw hindi pa nila ito pinapakawalan dahil Hindi pa siya marunong, kailangan pa talaga siyang alagaan. Pero balak talaga namin na once marunong na siyang lumipad ng malayo, pakawalan talaga namin. Pero may ideya ba kayo kung anong klaseng paniki si Quereo? Malaki! Ano na? Si Quereo ay isang flying fox. Isa itong uri ng malaking paniki na kabilang sa pamilya ng mga fruit bats o megabats. Herbivore ang mga ito. Maliban sa prutas, kumakain din sila ng bulaklak at nectar nito. Ang mga flying fox ay may mahalagang papel sa ating kalikasan. Sila kasi tinuturing ng mga pollinator. Ibig sabihin, tumutulong sila sa pagpapalaganap ng pollen habang kumakain ng bulaklak. Sila din ay mga seed dispersers. Kinakalat nila mga buto ng prutas sa iba't ibang lugar na tumutulong sa pagdami ng mga punong kahoy. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Mini Heart Evangelista meets the OG Kapuso fashion icon. Nag-viral kasi ang isang bata at ang kanyang mommy matapos nilang gawin ng DIY version ng gown ni Heart noong GMA Gala. Kumusta kaya ang kanilang meet and greet? Makichika kay Nelson Canlas. Umabot ng 3 araw ang paggawa ng dress na ito na ginaya mula sa suot ni Miss Heart ng GMA Gala. May mahigit 1 million views na sa TikTok ang DIY dress ng mag-inang Rochelle at Inday, inspired by Schiaparelli dress ni Kapuso fashion icon Heart Evangelista nitong GMA Gala 2025. Nasubok nga raw ang pagiging creative ng mag-ina na nagtulungang tapusin ang damit. Tinulungan na rin nga ako ni Inday na magkulay dahil isa nga ito sa gustong-gusto niya. Kaya naman worth it daw para sa mag-ina nang mapanood ang huling interview ko kay Heart. Actually, nahanap ko siya. So kung mahanap ko siya, I really want to have time na makilala sila kasi hindi lang ito yung una. Ito yung pangalawa. Nakakatuwa that they put so much heart and hard work into it. I really want to meet them. At ngayong araw, pumila si Inday kasama ang kanyang mga magulang para ma-meet and greet ng bata si Heart sa isang event. And GMA Integrated News made it possible para sa kanilang dalawa. Oh my God! And I have a surprise for you. This is for you. I love your dress. It's so... Mommy, grabe ka. Natupad yung pangarap ko na makilala. Ay, thank you so much. Ang galing-galing nyo. To make their first meetup more meaningful, si Heart pa mismo ang nag-interview sa kanyang little fan. So how do you feel at this very moment? I miss you. I miss you and I love you. I love you. Do you like your outfit? Yeah. Nakakataba raw ng puso para kay Heart ang makita niya na nakakapagbigay siya ng inspirasyon, lalo na sa mga bata. Matagal ko na siyang hinahanap, sinabi ko sa last interview natin. And it's such a nice moment to, meet Eunice because, again, it's a reward of love and friendship and again, it goes back to yung childhood mo. And sana, in a way, naging yun ako sa kanya. And I appreciate her efforts and the efforts of her mom. And you saw the dresses? Yes, talagang pinaghirapan nila. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Sa pagpupugay sa araw ng kabayanihan ni dating Senador Ninoy Aquino, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na handa ang Republika para sa isang lideratong nagsisikap para sa reconciliation. Pero para sa apo ni Ninoy, walang reconciliation kung walang hustisya at pagkilala sa kalupitang nagawa noon. Nakatutok si Darlene Kai.
Sa mismong paliparan kung saan binaril at pinatay si Senador Ninoy Aquino sa araw na ito noong 1983, nag-alay ng bulaklak ang mga taga-suporta sa kanyang marker ngayong ika-42 anibersaryo ng kanyang kabayanihan. Doon, inalala ng pamangkin niyang si Senador Bam Aquino kung paanong pumalag si Ninoy sa diktadurya ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at kung paanong ang pagkamatay niya ang naging mitya ng mga protesta na nauwi sa 1986 People Power Revolution na tumapo sa 20 taong pamumuno ng nakatatandang Marcos. Yung ibang mga pinagalaban niya, gaya ng good governance, mas patas na lipunan, alam ho nating hindi pa natin nakakamit. Kailangan sama-sama tayo dito. Ang pagpupugay kay Aquino, isinasagawa ngayong nakaupo sa Malacanang ang anak ng dating Pangulo. Malaman ang mensahe ni Pangulong Bobo Marcos sa pakikiisa sa paggunita sa araw na ito. Sabi niya, sa paglipas ng panahon, nagkakaroon daw ng mas malinaw at mas malalim na perspektive ang bansa. At mula sa pagdinilay, lumalabas ang mas malinaw na pag-unawa sa civic duty. Sumailalim din daw ang Pilipinas sa isang transformation kung saan mayroong mas malawak na pagtalakay sa kapangyarihan, alaala at citizenship. Nangyayari raw ito kapag pinipiling harapin ang kasaysayan ng buo ang loob. Sa mga ito, mas naintindihan daw ng Pangulo kung paano maglingkod, makinig at pasanin ang kanyang tungkulin ng mas may malaking layunin. Kaya ang araw na ito daw ay isang imbitasyon na mamuno ng mahinahon, may konsensya at pagtingin sa hinaharap. Nagkakaroon daw ng kahulugan ng mga leksyon ng nakaraan kung sasalaminin ito ng ating mga aksyon. Sa pagpupugay anya sa Ninoy Aquino Day, inihuhudyat ng Republika ang kahandaang isulong ang liderato patungo sa reconciliation o pagkakasundo. The Filipino is... Sa misa para kay Ninoy sa kanyang puntod sa Parañaque, nagbigay ng tugon para sa pamilya ang kanyang apo na si Kiko Aquino D. I think we've been consistent that there's no reconciliation without justice. No? So for as long as there's no recognition of the atrocities that were committed under the Marcos dictatorship, I have a hard time. Siguro parang hope springs eternal po, pero for as long as there's no such recognition, I don't think there's much to say between our two families. Hinihinga namin ang reaksyon ng palasyo kaugnay nito. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Natagpo ang patay sa kanilang bahay at bakuran ang isang babae at kanyang kinakasama sa Santa Cruz, Davao del Sur. May bakas ng pananaga sa ulo ang lalaking nakahandusay sa damuhan habang tadtad ng saksak sa kamay at katawan ang babae sa loob ng kanilang bahay. Kwento ng anak ng babae, maghahatid sana siya ng pagkain pero nadatnan niyang duguan at wala ng buhay ang ina. Nang rumesponde ang mga tanod, doon nadiskubre ang bangkay ng lalaking kinakasama ng ina. Patuloy pa ang investigasyon at isa sa ilalim sa autopsy ang mga labi ng mga biktima. Hindi pa matukoy ang motibo sa krimen. Inaprubahan ng National Police Commission o NAPOLCOM ang updated regular at collateral allowances para sa uniformadong pulis. Sakop ng allowance para sa PNP personnel ang tirahan at damit, gayon din ang 3,000 piso kada buwang combat duty pay kung sumabak sa aktwal na labanan. Meron ding hazard pay na kalahati ng kanilang sahod kung nasa mapanganib na duty o 15% ng sahod kung exposed sa radiation. May hiwalay ring bayad kung maglalayag o lilipad bilang bahagi ng kanilang duty bukod pa sa hardship allowance. Patay matapos pagbabarili ang isang babae sa Santa Cruz sa Maynila. Nakatutok si Jomer Apresto. Dead on the spot ang babaeng yan matapos pagbabarilin sa Lope de Vega Street sa Santa Cruz, Maynila, pasado 1:00 ng madaling araw kanina. Ayon sa opisyal ng barangay na tumangging humarap sa kamera, 2 magkasunod na putok ng baril ang narinig ng mga tao. Hindi raw nila residente ang biktima na si alias Enang, pero madalas siyang tumatambay sa kanilang lugar. Tauhan din umano siya ng mga pulis, sabi ng barangay. Ang pagkakalam ko lang taga-Bangbang. Yung sinasabi nila ay alpa. Asit po ng kapulisan sa drugs. Ayon sa nanay ng biktima, hindi niya nakakasama ang anak kaya wala siyang ideya kung sino ang gumawa nito sa kanya. Hindi rin daw niya alam kung asset nga ng pulisya ang kanyang anak. Punta-punta lang po siya din sa bahay ko, ganyan. Sandali lang po maalis na. Hindi naman po dapat ginanon lang muna, may mga anak po yun. 3 po.
Ayon sa Manila Police District, 2 tama ng bala sa ulo ang agad na ikinamatay ng 27 anyos na biktima. Posible raw na nakatalikod si alias Enang ng pagbabarilin. Hindi pa malinaw kung mag-isa lang ba o may kasabwatang gunman. Matagal na raw kasing sira ang CCTV ng barangay sa pinangyarihan ng krimen. Inaasahan na lang ng Homicide Section ng MPD ang kuha ng CCTV ng katabing hotel. Patuloy rin ang backtracking sa iba pang mga CCTV sa kalapit na lugar na posibleng nakahagip sa gunman. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Idinadaing ng ilang residente ang pagiging bahain pa rin ng kanilang barangay sa Valenzuela kahit nilagyan na ng pumping station at river wall. Nasa barangay pa naman ang 2 pinakamahal na flood control project sa Metro Manila. Ang tugon ng City Hall at DPWH sa pagtutok ni Mariz Umali. Sa tuwing hahagupit ang bagyo o habagat, isang lungsod ng Valenzuela sa agad na binabaha. Kaya ang pamahalaan may mga itinayo ng flood mitigation facility kabilang ang pumping station na ito at river wall sa barangay Venteriales sa Valenzuela. Base sa sumbong sa Pangulo.ph, ang pumping station na ito ay natapos itayo noong 2024 at nagkakahalaga ng mahigit 234 million pesos. Naunang matapos itayo ang river wall o road dike na ito noong 2023 na nagkakahalaga naman ng halos 200 million pesos. Ang 2 proyektong ito ang lumalabas na 2 pinakamahal na flood control projects sa NCR. Pero sa kabila ng malaking pondong inilaan, reklamo ng mga residenteng nakatira sa may tabing ilog na katabi lang din ng itinayong pumping station at river wall, tuloy ang pagbaha sa kanilang lugar. Sa dalas ngaraw ng baha, kita pa ang bakas na iniwan ng tubig sa kanilang mga pintuan gaya sa bahay ni Elda. Pag umuulan dito, hindi na po nawawala sa amin yung babahain talaga kami. Siyempre po may kaba, tapos lagi namin nasasabi na, anong naman ang silbi ng ano na yan? Ng pumping parang mas mabilis po ngayon tumaas yung tubig. Sa akin po panghihinayang kasi yung ginastos na sobrang laki, wala ring silbi na na itulong sa aming mga tao dito. Mas lumala pa. Ibig sabihin, gumastos ng wala, useless. Yung ginastos, hindi naman namin napakinabangan, lalo lang kaming nahirapan. Pag umulan na, ayan na, babaha na, nakakatakot na, papasok na sa loob ng bahay. Matagal pong umupas sa loob ng bahay yung baha. Pero dinipensahan ni Valenzuela Mayor Wes Gatchalian ang mga proyektong ito. Ang na-notice ko nandito na mas mataas po ang high tide na ngayon sa nangyayari, no? Mas ang rainfall natin is double, triple the number, no? So, in Valenzuela naman po, masasabi ko wala po tayong tulad ng mga lumalabas sa balita ngayon na ghost projects, no? Everything was funded, everything was ginagamit ho. Hindi perfect, I admit, but this will mitigate. Yung flood wall na nakita nyo ho, talagang ang laking protection po yan sa amin. Maging ang DPWH NCR, kumpiyansang walang sabit ang kanilang mga flood control project. From 2022 to 2025 po, there's a total of 1,692 projects po na flood control dito sa NCR. Malaki yung improvement kasi although nagbaha sa ibang areas, mabilis yung pagbaba niya. May mga areas din naman po na dating binabaha na ngayon hindi na. Pipirma ng Memorandum of Agreement ang lokal na pamahalaan ng Valenzuela at UP Resilience Institute para makapagtayo rin ng drainage at flood master plan sa susunod na 3 taon para makatulong daw sa malaking problema ng pagbaha sa lungsod. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Tila maagang dininig ang wish ng mga tagahanga ni na ex-PBB housemates Will Ashley, Bianca De Vera at Dustin Yu. Bibida sila sa isang pelikulang dream come true para sa kanila. Yan ang chika ni Aubrey Caramben. From Big Brother house to the Big Dome. And now, another big collab is happening. Magsasama na rin sa big screen ang ex-PBB housemates na sina Dustin Yu, Bianca De Vera, and Will Ashley. Ang movie na Love You So Bad. Collaboration of the country's 3 big movie outfits, ang GMA Pictures, Regal Entertainment at Star Cinema.
Kami naman lahat sa bahay ni Kuya, yun yung dream namin paglabas, makapag-work kami together. But ngayon, 3 kami, super talagang natuloy yung namin, manifestation. So, yeah. I've dreamed of this since I was a little girl, and I've waited for this moment for a very, very long time. So, grabe, parang sabi ko, shucks, to ba to? Kasi Lord, kung panaginip lang to, gisingin mo na ako. Nung sinabi sa akin na magkakaroon kami ng film, sobrang na-excite ako. Kasi sobrang love ko talaga mag-shoot ng mga film and sobrang na-enjoy ko. And knowing na makasama ko sila Dustin, sila Bianca. Ididirect ni Rewind director May Cruz Alviar ang pelikula sa panulat ni Crystal Hazel San Miguel na siya ring sumulat ng blockbuster film na Hello, Love Again. Merong parang two sides. So who's gonna win? It's that tug of war na parang who's going to win. Beautiful love story, full of kilig, a lot of lessons, and of course, this will resonate to all. Magkaiba din yung kind of love na ititel din kasi namin. Excited na ang tatlo na i-duplicate ang kanilang chemistry sa big screen. Parang close to Will Ashley din yung character. So, yun siguro yung dapat nilang abangan. Pero syempre, meron naman itong mga pagkakaiba sa Will Ashley at dito sa aking character. Parang siya, parang medyo pako siya sa version ng Bianca bago pumasok ng PBB. So, we're gonna reopen some wounds, sabi ko. Babalikan natin. For sure, madaming dyan, misunderstood, lalo na sa generation ngayon. So, yan ang aking gagampanan. Magkakaroon na rin daw sila ng look test at magsisimula na rin mag-shoot very soon. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Sa finish line ng ating balitaan ngayong gabi, makikilala natin ang isang Pinay na nakaginto sa European Triathlon Junior Cup kahit galing sa isang hamon. Dati na siyang nanalo sa 2024 Asia Triathlon Junior Cup sa Malaysia at target maka-gold sa SEA Games 2025 sa Thailand. Maulit niya kaya ang panalo sa Europa na nakamit niya kahit dumaan siya sa lubak at mga setback? Kung ano, ikikwento ng kapwa triathlete, Nax, na si Rafi Tima. Nana ko yan. Go, Marco. Ito marahil ang sinasabing grace under pressure. Sakto ang liksi pero walang bakas ng panic sa 19-year-old na Pinay triathlete na si Kira Ellis. Kahit maraming nauuna sa kanya sa puntong ito ng European Triathlon Junior Cup sa Riga, Latvia. I was very calm. I didn't put too much pressure on myself. I just enjoy racing again and being back in the racing scene. Si Kira kasi kagagaling lang sa injury. Maya-maya pa, walang kamalay-malay si Kira na nangunguna na pala siya. Finish strong. Let's go. My mind kind of went blank. I didn't even fully realize I'm leading the race. All I was thinking was just don't get caught. And just like that, nakaginto si Kira sa women's division matapos ang 1 oras, 5 minuto at 7 segundo ng swimming, biking at running. It really was overwhelming emotions at the finish line. Isa na namang patunay na sa anumang karera, malubak man o maalon, kaya ng Pilipino na umahon. It makes this race a lot more special for me, especially coming from injury and all that. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Galing. At yan ang mga balita ngayong Webes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.